I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. Ngayong araw na ito ay parang maraming nabunutan ng tinik sa dibdib. Dahil kakatapos lang po ng oral exam sa Philippine School of Scriptures kagabi. Yan. At naniniwala ako na masayang-masaya si Rhea dahil tapos na ang kanyang agony. Yan. Pero yan, part ng pagiging estudyante yan. Kaya sabi ko nga, enjoy lang yung mga ganyang mga bagay. So, good morning po sa ating lahat. At ngayon ay araw ng Wednesday. Of course, kasama natin ang mga college students. At habang tinitignan nga namin itong mga kasama sa FB Live ay may mga mothers and fathers na po tayong kasama. Yan. At of course, yung ating ilan sa mga interns. Dito sa studio, sir, kasama ko, of course, si Sir Mark, si Sheila, at si Rhea. At sa Google Meet, yan, si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning. Yan, narinig na Morning, ako. sir. Alright. Magandang umaga sa ating lahat. And naimbag nga agsapa kanya tayo amin. It's good to see everyone again. And good morning sa ating mga nandito sa FB Live natin, mga interns. And of course, kasama natin mga kapatiran. Good morning po sa inyong lahat. And sabay pala ang pati sa school, katatapos na ng exam nila nung Monday, ang last day yata. So, congratulations sa inyong lahat. Maraming nag-celebrate. Ay, ganoon. Alright, then, ayan, of course, si Brad Mark, ating technician. Good morning sa inyo dyan. And kung meron pa kayong mga kasama, kung nandyan si Naroy, Wala pa Recom, po, sir. good morning sa inyo dyan. And, ayan, so sa ating pagpapatuloy ay tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong pong paggising sa amin. And paintulutan niyo po kami again to share your words this morning. Thank you so much sa opportunity po na ito. And give us wisdom, O Lord, and a humble heart para makinig po ng devotion ngayong umaga. And we pray, Almighty Father, for us na meron po kaming matutunan ulit from your words, O Lord. And we pray for forgiveness, O Lord, for all the trespasses that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, ayan nga, patuloy ang ating pinag-uusapan. It's all about
discipleship is all about our commitment, to do soul winning. And may konting idagdag tayo ngayong sa ating pag-uusapan, and it's all about goals. It's all about planning. It's all about planning our commitment. And so it's anong tawag dito? Timely again, as we look at the plans that we made for 2025, and then transitioning again to our plan for 2026. And so as early as now, ano ba ngayon? October, 2 months na lang po. Actually, sasabihin na lang natin, pag November and December, parang it's already 2026. I mean, yung isip na ng mga iba is New Year na, di ba? Christmas. And so, sa totoo lang is that kung minsan nakikita ko din to sa mga government, it's that pag November, December, abay, talagang puspusan ang kanilang anong tawag dito? Activities. Oo, kasi nahabol nila yung budget nila, dapat naubos ng 2025. Okay? Remember that tapos na yung Appropriations Act yata nila ng 2026. By October pa lang, final na. Parang June, July, August, September, mga ganun. Budget hearing yung mga yan. Imagine, for 2026. So they have 6 months before the end of the year to prepare for the next year. Okay, and so that only shows what planning, the significance or importance of planning sa school is that anong tawag dito, as early as December of 2023 is nagsimula ng nag-plan for the 2025, 2030 anong tawag dito? Strategic plan, no? And so pag makita natin dito is that you can see how they value, organizations and even people value planning. And so yun yung isang pag-uusapan natin dito is that ang title ko for this devotion is The Wisdom of Planning in our Soul Winning and Discipleship. Amen. And so pagka I'll use this text, okay, I'll use this text, Luke 14:28. Pero napakaganda yung ano na yun? Yung ginamit ng ating mahal na pastor, doon sa kanyang preaching last Sunday. Okay, doon sa 2 Corinthians. Luke chapter 14. Dito tayo sa Luke chapter 14. Yeah. Luke chapter 14:28. Very, very familiar verse sa atin. Pero sinasabi ko is that yung ginamit ng ating mahal na pastor, 2 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Amen. Okay, kaya mga interns, kung makikita niyo doon sa kaninyo, doon sa tickler ninyo, doon sa UC tickler natin, yan ang nakalagay. Okay, sa likod ng tickler natin para everyday, pagka magsusulat kayo, titignan ninyo yan, anong nakalagay dyan? Let all things be done decently, okay, and in order. Kasi everything that we do, sabi nga ng ating mahal na pastor, is that all the things that we do, sabi niya, di ba? Kaya yung pagsasalita natin, pananamit natin, how we conduct ourselves, our behavior, our character, 'di ba? Kung sumasagot tayo sa mga tao, how we act with people around us, it must have to be decently, okay, and in order, 'di ba? Kaya nga pumunta siya saan? Kahit sa gupit, okay? Kahit sa ano yung mga natin, all, okay? Decently and in order, 'di ba? Even doon sa kanyang 'di ba, sa
the day before, dapat naka ayos na kung ano yung gagamitin. And alam niyo sa totoo lang, is that it makes lives easier talaga. Sa totoo lang, 'di ba? Yun yung isang point. Hindi ka nagra-rush. Okay, sa ginagawa mo because there is a plan for you to do. Sa totoo lang is that I think nasabi ko din to sa atin noon na kung saan noon is that pagpili pa lang ng kung anong isusuot mo doon mismo sa day, mahihirapan, 'di ba? Nahihirapan ka kaya ano kaya ang combination, ano kaya ang i-dress mo, ano kaya ang ganito ganyan. Magsisimula pa lang ng araw. Parang nag-visit ka na kasi anong tawag dito? 3 oras ka nang nag-aayos, 3 oras na naghahanap pa lang yan ng isusuot. Okay? And sa totoo yun, sa totoo lang, noon, hindi maganda yung necktie, palit. Tapos di maganda yung necktie, palit. Then, hanggang sa hindi ka na nakontento, kunin mo ulit yung ibang color naman ng anong tawag dito? Ng polo. Okay? Ayan. And good morning sa ating mahal na pastor. Good morning, sir. And so, there, no? All things be done decently in order. Now, punta tayo dito sa Luke 14:28. Okay? Luke 14:28. Sabi niya, or which of you, okay, ang nagsasalita dito is ang ating Panginoong Jesus, no? So sabi niya, naka-red letter, for which of you intending to build a tower, diba? Sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. Okay? Ayan. So, just a preliminary, diba, is that in the planning process is that there are meron kang mga requirements, no, doon, like, and then ito mismo, no, yung ginagamit ng karamihan in coming up with a plan, diba? Meaning to say that anyway, isa-isahin natin to. Sabi niya dito kasi is that sitteth not down first. Sabi ko nga is that nung kami gumagawa ng strategic plan ng university, December 2023, para magawa yung 2025 to 2030, as early as that, no? And then every 2 months we come together, then we sit together, we sit down, and then we talk about ito. See that, di ba? And so yun yung sinasabi na to build a tower. The tower for us, for example, is not only the building, not only a house. The tower would pertain to the plan itself, like nga strategic plan for 2025-2030. In what you call this, in buildings, ganun din, di ba? And then titignan yung budget. Yan yung sasabi na have sufficient to finish it. But not only that, hindi lang yung budget. Yung sufficiency to finish it are many factors, like manpower, di ba? Materials, then yung resources. Lahat ng mga yan, resources, lahat ng mga yan. Now, godly wisdom in soul winning and discipleship requires intentional and prayerful planning. And so in this context, dito sa verse na ito, no, is that Jesus, again, if you remember, and if you will look at from the day, from January, from the first month, hanggang ngayon, ayan, yung mga na-flash dyan sa yan, commitment, sabi niya, di ba? Year of commitment. Yan, na-flash yan sa likod ng mga host natin sa studio. Okay, kung nakikita niyo dyan, 2025, my family first, a year of commitment. Yan, nakalagay dyan, di ba? Because in this verse also, sabi niya is that Jesus teaches us about commitment. And commitment is about being dedicated, okay? Dedicated to a cause.
To pledge. Okay, a pledge to do something. And so, if babasahin natin the whole yung Luke na yun, okay, 25 to 33 yan. So, from 25 to 33, Jesus was speaking to a great multitude who followed him. And he made clear that following him was not a casual choice, okay, but a costly commitment. Okay, I repeat that. No, following Jesus Christ was not or is not a casual choice. A casual choice meaning hindi ito parang regular thing lang, no? Na ito is unconcerned tayo. No, it is a costly commitment. So, pag tingnan nyo dyan sa Luke chapter 9, verse 23. Anong sabi niya dyan? Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, anong sabi niya? Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Diba? That is the commitment that we do when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Diba? We deny, okay, already ourselves and, okay, take up our cross daily and follow the Lord Jesus Christ. Okay? And so, ito tinuturuan tayo ng commitment natin. Okay? To follow the Lord Jesus Christ. Okay? And sabi niya, again, no, he used two examples here. Okay, he used two examples. Number one is that a man building a tower, that is from verse 28 to 30, he emphasizes that planning before acting. Okay? Planning before acting. And so kung maalala nyo itong quotes na ito, no? What's your thoughts? They become your words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. Okay? And what's your character? It becomes your destiny. Saan nanggaling lahat ng mga yan? Our thoughts. Okay? Amen. And so before we do an act, we think. Diba? Kaya nga, anong tawag dito? Sabi niya dito from the start na, what's your thoughts? If we are going to summarize that, what's your thoughts? Because it becomes your destiny. What's your thoughts? Because it becomes your character. Our thoughts, these are our plans, will shape our lives and our destiny. And so, if your thought is like the fool, okay, who say there is no God, where is your destiny? Diba? You are bound to go to hell. And then, actually, sa totoo lang is that, if that is our thinking, no, our destiny, dito pa lang, diba? Dito pa lang sa mundo. Like all others, no, non-believers and who do not believe in God, their life on earth is already hell. But for those who have accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior, and then, diba, mamumuhay doon sa character ng Panginoong Hesus Kristo, sabi nga natin is that our salvation need not to be enjoyed in heaven. On earth pa lang, we could already enjoy our life, a life of peace, a life of contentment, diba? And, you know, yun yung effect or consequence of our thoughts. Okay? And so, ayan.
emphasizes, sabi ko nga kanina, is that in 28 to 30, planning before acting. And then in verse 31 to 32, meron siyang, it is a king going to war. Okay? And so pag titignan natin sa Luke chapter 14 verse 31, sabi niya, or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulteth whether be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000, or else while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. Okay? So dito naman is that it emphasizes preparation before the battle. Okay? Preparation before fighting. So both illustrations point to thinking ahead. Diba? Thinking ahead, evaluating your resources, and committing fully before starting a task. And so the lesson is that following Christ in soul winning and discipleship requires not only zeal, but also wisdom and strategy. Kaya nga, sinabi dyan, intending to build. There is the vision behind the plan, because the word intending means to have a goal or purpose in mind. Okay? Yeah. So, hindi kung ano-ano yung mga, palaging sinasabi yan sa atin. Diba? We do our thing, ginagawa natin kung anong ginagawa natin, pero for what purpose? Okay? What's the goal? Diba? For that. And so, sa inyong mga interns, for example, why are you building a career? Why are you enrolled in that particular course? What is your ultimate goal? What is your, what's the purpose? Maalala ko ulit yung testimony ni General Orbe. Sabi niya, bakit mo gusto ma-promote? Diba? Kasi, only because of the pay, because only of the prestige, diba? Because yung mga kasama mo, for example, sa academy or graduate sa school is ito na yung rank ko nila, kaya kailangan din ako may promote. Or that so that you have a wide range of influence. And then having wide range of influence is that you have wide range of godly influence. You have a wide range of, diba? That's why if we, before we venture on something, is that we need to have a purpose, we need to have a goal, we need to have a plan. Diba? And that's how, because that plan is, sabi nga niya, is dito sa intending to build. Okay? For what purpose? Kaya, yun nga, kung minsan, karamihan, mga gusto ma-promote para ganito, ganyan, pero eventually nawala. Like politicians, for example, okay, para maglingkod ako ng mas marami, pero eventually, naging corrupt din sila. Diba? Okay, so, make that particular goal or plan and then make sure that it sticks. Okay, kaya nga, that's the plan, di ba? And so before one builds, he must have a clear vision of what he wants to accomplish. That's the importance, okay, of this planning. And so in soul winning also, who are you trying to reach? Okay, and then in discipleship, what kind of disciple do you want to produce? Bibilisan ko lang ng konti. One who is faithful, fruitful, Christ-like. So, ganun din, no? Parang, for example, is that yung mga dinidisciple din natin is that noong sinabi ni pastor na, okay, what's your plan for them? And then sabi ko, nga, no? So, I need to think of, yes, meron tayong goal sa kanila na, okay, ito is to become Christ-like, to become godly, diba? However, in how we are going to do that, ayan, yan sinasabi niya na we need to be able to put it in writing, okay, to put it in paper, diba? Sabi nga dyan sa Bible is that to write the vision. Okay, sa akin is that I have my tablet, and then every day nandun lahat yung gagawin ko. Okay, from what time, mga ganito. Diba? And yung isang napakahalagang kulang doon is that
the ministry, parang tawag dito, automatic, sabi ko kasi parang automatic na pag Wednesday, di ko na kailangan ilagay yung 5 a.m. na kwan ko, pero it's a realization, no? Na kailangan, you must have to put it there so that hindi yung parang wala lang, di ba? And so, ayan, I'll start to do that. Okay, na meron kang plano din sa spiritual life. Okay, and put it in writing. That's how, kasi sabi ko nga, realization ito, no? Lahat ng schedule ko ng work, nandyan. How about for my spiritual life? Where are those? Okay? And so, writing it, parang makes it, or shows importance and significance to your life. Okay? What you write. Parang, tawag dito, hindi pwedeng, parang nasa isip lahat. Parang ganyan. Automatic. I don't think na. And so, that's a good thing na gagawin for this year, 2025, till next year, 2026. All right. So, I hope I gave you a glimpse, no, of the topic of planning, and then, ayan na, marami pa tayong pag-uusapan with regard to this. Tutuloy natin next week yan. And sigurado yan, mga hanggang December pag-uusapan natin itong goals, plan. Okay na ito. Napakahalaga. So, turn over ko kina Ma'am Cherry doon sa studio para dagdagan nila itong na ito. And it's important, no, sa ating lahat. Ako I appreciate talaga, 'di ba, yung ganitong devotion natin. Every day na meron tayo, kahapon nakikinig ako kay Brother Mishak, ay napakaganda yung mga nababanggit niya, no, about goals, about plannings, okay, the verses, napaka enrich. Kasi yun ang isang way, okay, for us to grow spiritually. Hearing and hearing by the word of God. All right. So Ma'am Cherry, kayo dyan Amen. Ang sarap lang makinig ng yung mga sinasabi ni Sir Ariel At totoo 'yon na sa buhay natin talagang minsan 'yun yung common na nangyayari sa tao pag sa trabaho mo, sa ibang bagay, sa personal life. Ginagawan din talaga natin ng ng plano, may mga talagang detailed tayong Pero pagdating sa spiritual, parang yun yung na-overlook natin. Kaya nagpapasalamat nga ako kasi yung wisdom talaga ni Pastor na binibigay ng Panginoon. Na sabi nga niya, nakikita niya na hindi na lang dapat salita ng salita, kundi kailangan talagang action. Action talaga yung pinag-uusapan. Kaya, ayun, nakikinig ako sa mga sinasabi ni Sir Ariel. And, syempre, coming from him, na alam naman natin na may naabot siyang position, ay hindi niya din naman basta-bastang magagawa yan kung wala rin siyang disiplina, kung wala rin siyang talagang ine-exert na effort para magawa yun. At ang nakakatuwa ay hindi na neglect yung kanyang spiritual na responsibility. No? Kaya isang encouragement yung buhay ni Sir Ariel sa ating lahat na hindi sagabal. Ano man yung meron ka sa labas ay opportunity yan para lalo kang makapaglingkod sa Panginoon. Diba? So thank you po, Sir Ariel, sana ibahagi mo sa amin. At ako naman ay kasi nung Sunday, 'di ba, ay yun yung topic ni Pastor patungkol sa pagpaplano natin. So nung lunch ay bago ako bumalik sa area ay meron akong mga naisulat na ang nilagay ko dito ay after hearing the preaching, what is my plan? Yan. So nagsulat ako, and then yun na tamang-tama naman kasi yun yung sinabi ni Pastor na kami na mga host,
kami yung unang-unang dapat na example ng ng pagpaplano at according doon sa plano namin. So, ang number 1 ko dito ay avoid confusion kasi yun yung niya yung gist ng preaching niya At para ma-avoid yung confusion ay ang unang-una kong inilagay, read my Bible more. Kasi nakita nga natin na 'di ba yung nakalagay nga sa Biblia na my people are destroyed for lack of knowledge. Doon tayo nasisira. Yung confusion natin comes when we are faced with something na seemingly okay naman, di ba? Ganyan kasi si Satan mag-tempt seemingly ayos naman to. Hindi naman masyadong nakakasira, ganyan. So papakitaan kanya ng mga bagay-bagay na parang okay lang naman, di ba? Pero ano yung pang-battle mo doon? Ano yung pinaka-ruler mo para masabi mo na mali yan? 'Di ba? Kasi si Satan talagang siya nga yung father ng lahat ng lies, 'di ba? Lahat ng kasinungalingan ay nandyan na sa kanya. So, ang gagawin natin is to have more knowledge para hindi tayo ma-confuse. Kasi nung inilatag talaga ni Pastor yun, sabi ko nga, hindi nga lang, kasama ako doon sa na bibiktima ng confusion. Maaring nga dahil hindi pa sapat yung word of God na. Bagamat laging nakakarinig, pero sabi ko nga, maglalaan talaga ako ng oras. Yung dati kong commitment mula nung January ay dadagdagan ko pa yung pag-aaral ko ng salita ng Diyos. Yan. Kaya gusto kong basahin natin dito sa Acts chapter 17, verse 11. Kasi nung sinabi niya yon, yung patungkol sa confusion, yun talaga yung parang tingnan ganun sa isip ko, na naalala ko itong mga taong ito. Sabi niya dito, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ayan. So, sino itong mga ito? Sa verse 10, binanggit ni Paul na sila yung mga Bereans. Bereans na dumalaw siya doon at describe niya yung kanilang kalagayan. Actually, itong mga ito ay hindi sila mayayaman na mga tao. Pero ano yung, kung sa material na bagay, hindi sila well off, no? Pero ano yung naging kayamanan nila na talagang na-bless si Paul sa kanila? Sabi nga niya dito, they were more noble, no? Mas mataas ang kanilang kalagayan, yung kanilang attitude na inaipakita. Bakit? Sabi niya dito, in that, they received the word with all readiness of mind. Maaring nung nandoon si Paul, sa mga preachings niya, nakikita niya na hindi lang sila attentive, kundi ano man yung naririnig nila ay ina-apply talaga nila. 'Di ba? And sabi niya dito, and search the scriptures daily whether those things were so. So, napakahalaga sa kanila yung katotohanan. So, dito, itong mga Bereans na ito, hindi mo ito basta-basta maluloko. No? May time dito na dumating yung mga false teachers. Pero ano yung naging weapon nila para hindi sila maloko? Yung searching the scriptures daily nila. Kaya yun yung unang-una kong inilagay sa aking commitment, sa aking plano. After nung narinig ko nga yung doon sa preaching ni Pastor na I will read more of my Bible. At sinulat ko rin dito na study more, not with marathon reading only, but really meditate on it. Na kasi ako, meron akong oras ng pagbabasa ng Word of God. Pero may mga pagkakataon talaga na para lang matapos mo, kasi nga alam mo, nandun sa schedule mo, magbasa ng Biblia, babasahin mo lang siya, ganyan, and then isasara mo na yung Biblia mo, magpe-pray ka na. Pero honestly, may mga pagkakataon talaga na
hindi ko na meditate, no? Hindi ko na meditate. At yun nga yung sabi ko, isa yon sa naging plano ko na talagang every time na ako ay magbabasa ng salita ng Diyos at ine-encourage naman tayo ni Pastor, sabi niya, magkaroon kayo ng Bible dictionary. Yung mga gadgets ninyo, gamitin nyo yan para sa pag-aaral ninyo ng salita ng Diyos, para lalo kayong matuto. So, yun yung ginagawa ko. Yung may mga terms na hindi ako naiintindihan, inaaral ko, and tinitignan ko yung concordance, paano siya ginamit sa ganitong verse. Kasi may mga words sa Bible na ginamit ito, iba pala yung common na meaning. Hindi natin pwedeng aasahan lagi yung dictionary every time na nagbabasa tayo sa Biblia. Meron tayong Bible dictionary, no? Hindi yung Webster's. Meron tayong tinatawag na concordance para malalaman natin kung paano siya ginamit ngayon. Ngayong verse dito sa verse na ito, dito sa account na to. Like for example, yung suffer, yung ganyan. Usually pag suffer sa dictionary na common dictionary ay yung paghihirap, 'di ba? Pero pag sa Biblia, pag sinabing suffer ay permit or iaalaw mo. So para ang layo-layo ng ibig sabihin, 'di ba? Ngayon kung hindi mo talaga inaral yung word of God, ay marurong yung concept mo. Mabasa mo man, pero mali yung matatanggap mo. 'Di ba? So, ganun yung mga itinuturo sa atin ng ating mga pastors kung paano natin aaralin. Kaya sabi ko, maganda na yung mag-improve din talaga tayo. Kasi sabi ko nga, hindi naman overnight na kalimbawa kaming dalawa ni Sir Ariel or sila Sheila dito, sina Rhea. Hindi naman kami pwedeng uupo na lang dito na wala lang, nanaginip kami, tas yun na yung yun na yung sasabihin namin sa inyo. Hindi pwede. It's a great accountability and responsibility for us na alam na din namin kung ano yung sinasabi namin dito. Kaya sabi ko, pribilehyo ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin para mag-share sa inyo. Wala naman akong hindi naman ako katulad ni Sir Ariel na VP ng UC, di ba? Pero pribilehyo 'yon na na makaupo ako dito at andyan kayo ngayon na nakikinig, no? Na hindi dahil ako ito, kundi dahil sa Panginoon na gumagamit sa aking buhay. Kaya nga, actually, ang lagi kong prayer, ano man yan, laging ang prayer ko, hindi nawawala yung wala akong magagawa kung hindi mo ako gagamitin, Panginoon. Kaya, yun yung lagi kong every time, bago kami mag-start dito, bago pa dumating yung mga kasama ko ay nakapag-pray na ako ng ganon. So, nilagay ko rin dito, and after reading, I must have a real commitment, no? Every time na magbabasa ako ng Biblia, hindi pwedeng pareho pa rin. Yung sinasabi ni Pastor na wala lang, ginawa mo tapos wala namang nagbago. So, dapat may naidadagdag. Yun yung sabi ni Pastor. Kaya, yun nga yung lagi kong sinasabi na ano yung natutunan ko. Magbabasa ako dito, ano yung natutunan ko. And, maraming pagkakataon na natitempt din tayo di ba? Yung sinasabi ni Pastor na yung time natin na i-spend sa kung ano-anong mga bagay. Kaya ang ginagawa ko, pagka may time ako na maghawak ng phone, ang ginagawa ko na lang, nire-record ko yung mga verses na nasa Bible. At least kung halimbawa man na meron akong gagawin, kung meron man akong papakinggan, verses pa rin ng Bible yung naririnig ko. Kaya yun yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na merong ganon, plano. At totoo yun, no? Kasi actually dito sa 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 6. Patungkol sa sa confusion, na para hindi tayo ma-confuse doon sa ating kalagayan. So sabi dito sa 2 Timothy, actually mula sa verse 1, gusto ko sanang basahin ito. May oras pa ba tayo? Ayan, so di ba last verse ko na itong babasahin. Sabi dito,
Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yan. So, sa ating mga pagpaplano, kailangan natin itong advice ni Paul kay Timothy to be strong, no? And then, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So, yun yung ating yung mission natin na sa ating paglago, hindi lang mananatili na nasa atin lang, kundi darating yung time, inevitable kasi yun na pag ikaw ay lumalago, may mga nai-impluwensyahan ka, 'di ba? Parang sa isang kandila, hindi lang naman siya nag-iilaw para sa sarili niya, nag-iilaw siya para sa paligid niya, 'di ba? So, pagka lumago tayo, normally meron tayong nagiging influence sa ibang tao. So, dapat yun yung goal natin. Thou, therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, sa ating pagpaplano at pag inaksyon na natin yung mga plano natin na yan, definitely, merong hardship, no? May mga battle na yan. Pero, anong admonition ni Paul sa atin? Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. And then sabi niya dito sa verse 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. Every time na meron tayong plano, may mang-iistorbo, no? So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin ngayon yung mga istorbo. We should not entangle ourselves with the affairs of this life. Yun. Yung mga worldly things na maaring ginagawa natin dati na nagiging dahilan na yung oras dapat talaga natin, halimbawa sa pagsusulwining ay dapat 5 oras, nagiging 1 oras na lang kasi yung 4 na oras na pupunta na sa kamunduhan, yung ganun, di ba? Naiistorbo. So sabi ng Bible, hindi natin dapat i-entangle yung sarili natin sa mga bagay-bagay na nakakaistorbo sa ating mga plano. And then, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kasi tayo, paano natin mapiplease yung master natin, yung Diyos natin, kung kalakalahati lang? Or yun nga sinasabi ni Pastor, tsamba-tsambahan ka lang sa mga ginagawa mo, hinuhula-hulaan mo lang, di ba? Unlike pag nakikita ng Panginoon na may plano ka, isinulat mo, by heart, talagang ganitong oras, ganito yung ginagawa ko. Ganitong oras, ganito yung ginagawa ko. So, paano mo isisingit ngayon yung mga worldly things, di ba? Siyempre, mawawalan na ng panahon yung mga bagay na kasi may focus ka di ba? Hindi ka na masisingitan. And then sabi niya dito, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Hindi mo makakamit yung prize kahit anong hirap mo kung hindi mo ginawa yung tamang pamamaraan, 'di ba? So kailangan, kaya nga may pagpaplano medyo hindi tama itong part na ito, buburahin ko 'yan, papalitan ko ng maayos. 'Di ba? Pag isinusulat natin, yun ko na-appreciate yung sinasabi ni Pastor na isulat mo. Kasi totoo yun, nasanay tayo na nasa isip ko na yan. Alam ko na yan, di ba? Alam ko na yan, na-memorize ko na yan. Pero ang totoo niyan, pagka nasa harapan ka na i-a-action mo na yung plinano mo, marami nang pwedeng mangyari. Kaya dapat nakasulat. And then, sabi niya dito, the husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Unang-una, kailangan natin ano yung mga fruits ng labor, no? Unang-una, syempre yung anong meron, maghihirap ka muna talaga. Magpapawis ka. May isa-sacrifice ka muna. And then, pagkatapos niyan, meron na yung bunga. Kung wala yan, wala. Paano ka makakakuha ng bunga, 'di ba? Kaya nga sabi dito sa verse 7, consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. I-consider mo ito. At lahat yan, mawawalan ka ng confusion. Di ba? Dumating man yung mga ang babait, kunwari, dumating man yung parang ang gaganda ng mga sinasabi. Pero, alam mo na, meron ka ng clear understanding kung ano yung plano mo, paano mo siya i-action, yan, at paano mo gagawing
prosperous yung goal mo. Kasi nga syempre ay nag-goal tayo. Nakakatuwa nga kasi habang nagsasalita kanina si Sir Ariel doon sa strategic planning, nakita ko yung steps ng strategic planning na una, syempre, magsiset ka ng goal, di ba? At i-analyze mo kung ano yung situation mo. Ano ba ang situation ko? Ako ay isang full-time. So, ang buhay ko ay para sa Panginoon yan, 24 hours a day. At ang kagandahan sa sitwasyon ko, hindi ko aasahan yung sarili ko, kundi meron akong Diyos. O, di ba? So, yun. Kasama yun sa pagpaplano mo. Na you will plan great things. Bakit? Diyos ang kasama mo eh. Yan. And then, i-identify mo ngayon ano yung mga opportunities. Paano ko ma-manage yung oras ko. And then, ano yung mga threat. Unang-una, katamaran ko sa aking sarili. Pangalawa, yung, andyan na lahat. Emotion, pwede yan. Unahin mo muna yung sarili mo. Yan, unahin ko muna yung sarili ko. Ano ba ang kalagayan ko? No? Na pwedeng maging hadlang para ma-attain ko itong mga plano ko na ito. And then, pag nakita mo na yan, gagawan ko ng strategy ito. 'Di ba? Pag meron ka ng strategy, i-implement mo na yan by heart. And then, hindi pwedeng mawala yung pagmo-monitor natin. Halimbawa, kagaya ngayon, October na, sabi nga ni Pastor, anong nangyari sa mga goal natin ng January? 'Di ba? So, balikan natin lagi, parang hindi ko pa na-achieve to. O at least, ibabalik ka niya ulit doon sa iyong goal, no? Kasi kung wala tayong naisulat, paano natin maaalala lahat 'yun, 'di ba? Sabi nga ni Pastor Hill, wala nang mas tatalino pa sa dulo ng ballpen, 'di ba? Kaya i-memorize man natin 'yan, pero pag nauntog tayo, nakalimutan na natin, pero pag naisulat natin, 'yan, sigurado 'yan. Pag binuksan mo yung notebook mo, nandun pa rin siya. 'Di ba? So, 'yun po yung unang-una kong naging commitment, naging plan. After na narinig ko yon noong nakaraang Sunday. At may mga susunod pa akong naisulat dito, pero yun muna ngayon, sir. So maraming salamat po. Amen. Thank you, Ma'am Cherry. And ayan, sabi nga dyan sa John 8:12, sabi niya, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Okay, yun yung our God is not a God of confusion. Okay, so hindi tayo nililito, sa totoo lang, no? Kung talagang straightforward, focus lang ang Christian life. Okay, if we put it or we take it seriously. Okay, napaka straightforward, and hindi siya nakakalito. Diba? That's right. Nakakalito kasi nga, nang sabi ng ating pastor, voices. Okay? Nakikinig ka sa mga kung ano ng mga voices. Diba? Alright, thank you, Ma'am Cherry, for that. No? Napaka halaga yung mga nabanggit ni Ma'am Cherry about confusion. Okay, and of course, yun nga, yung experience niya in the planning. Okay? Alright, so ayan, may pakinggan natin yung mga kasama ni Ma'am Cherry dyan sa kanilang mga natutunan, okay, mga reflections nila, or mga plans din nila, okay, kasi hindi pwedeng walang plano ang tao, sa totoo lang. Amen. Okay, oo, pati yung mga tambay, may plano yung mga yan eh, okay, so how much more yung tayo, no? Okay, so sinong magsisimula? Alam ko si Kon ngayon eh, si Rhea eh. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning po sa mga nanonood sa ating live. Ayan, maganda po yung sinabi po nila simula pa lang sa umpisa kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry na pagdating sa pagpaplano po, ako po kasi
nung unang pinakaunang sinabi ni pastor na magplano, kung sinabi niya lang, doon lang ako gagawa. So, parang naging compliance ko lang yon. Tapos nung the next day po, ayan, nahanap-hanap na ni pastor. So, sabi ko, parang ginagawa ko ng parang ginagawa ko lang yun nga sabi ni pastor, chamba-chamba. So, nagsimula pa ako, kasi dito yung mga plano. Nagsimula pa ako nagkaroon pa ako or yung natanggap ko po na regalo na notebook. Yun po yung ginamit ko for my plans. Ano po, at yung naging commitment ko po doon, syempre, yung sinabi po ni pastor na mag-aral ako ng violin, ng piano. Yun po, yun po yung naging pinakami na commitment ko po ngayon. Kaya sabi ko, for the next month of November is dahil wala nang tapos na yung aming first sem is doon ako mag-uumpisa na mag-aaral. Paano kaya? Sabi ko, paano? Kasi wala namang ibang magtuturo, kundi magsi-self-study na lang ako, sabi ko. Kasi, ang dami naman, marami ka naman mapapanoorin sa YouTube. And then, walang imposible sa Diyos. Ano po? At, ganun din po, before sabi nga po ni Pastor, 2 months na lang. Anong plano mo? At, ako po ay, sabi ko, before this 2025 ends, ay kahit magkaroon po ako ng kasi meron po kaming inaalagaan na mga bata or mga dinidisciple. Ayan, naranasan po namin yung magpaligo, tulungan sila sa bahay. Kasi yun yung mga nagiging rason nila. Then sabi ko, gusto ko na consistent sila sa pagpunta sa simbahan. So, yun. Sabi ko na commitment ko sa Panginoon yun na yun nga po, magkaroon ng disciple. Ano po, kasi bagamat sinabi yun ni Pastor, but I am praying as a Christian, syempre anong ihaharap mo sa Panginoon someday. Kaya ako po, yun po yung naging commitment ko and paano ko po yun gagawin. So, yun po yung sinabi ni Pastor na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ay lagi mong, yung ginagawa ko po kasi kami may pasok. So, yung ginagawa ko po, kung ano po yung aming devotion sa group on Monday, ayun, pinapasa ko po yun sa mga disciple ko. Wala man silang account yung mga bata, kundi doon sa nanay. Para makita rin po nila kung ano yung ginagawa ng mga anak nila sa simbahan. Ano po. At gayon din po, kapag Wednesday, ayan, pinupuntahan po namin sila. Then, meron din po sa plano ko yung kung ano yung sasabihin mo, hindi, sabi nga ni Pastor, hindi chismis. Kaya maganda talaga pag may plano, ano po. Kasi, alam mo yung sasabihin mo, susulat, kung ano yung desire mo sa kanila na mangyari someday. Ayun po, at talagang napakaganda po pag may plano. At nagpapasalamat po ako kasi, nasa tamang church po ako na nagtuturo ng kung paano ma-develop yung pagiging isang Kristiyano. Ano po, at yung pagpapagamit sa Diyos. Yun lang po. Amen, amen. And nakakatuwa, no, that lahat tayo, okay, is nakakatuwa na parang may takeaways ba? Kumbaga, doon sa mga preachings, doon sa mga nare-realize natin, sa totoo lang. And that's
the response dapat na meron tayo when we hear and we listen to the Word of God. Hindi yung sinabi and then baliwala lang, diba? At least here is that meron tayong napupulot ba na aral, and that's the prayer pag marinig niyo. That's the prayer ng mga preachers that after ng kwan is that may matututunan, maging blessings, 'di ba, sa atin itong mga to. All right. So Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Una-una po is nagpasalamat po ako sa mga mensahe pong napapakinggan po namin. At ang sa akin naman po is yung plano ko po na yung commitment ko po sa sarili ko po is yung sinabi nga po ni Pastor na kailangan na matuto po sa pagbabayolin. Kasi kaya una po, ang gagawin ko po para matuto po ako sa pagbabayolin is para po mas lalo pa pong mahasa. Kaya ang gagawin ko is mag-practice para kapag natuto na po ako, magagamit ko po ito lalo na sa pag-disciple. Kaya para magkaroon din po ako ng disciple, gagamitin ko po yung natutunan ko, yung ministry ko po sa pagbabayolin para may mai-disciple ako. Kaya gusto ko pong mas lalo ko pa ngayon, kasi ngayon po is nung Sunday ng hapon nakatugtog na po kami, pero mas kailangan ko pa talaga na mas lalo pang matuto pa po sa pagbabayolin, lalo na sa pagbabasa ng nota. At itong pagbabayolin ko is magagamit ko po ito sa pagdi-disciple, at pwede ko din gamitin para turuan yung mga na-disciple ko. Pwede kong turuan sila para matuto po at matuto po sila sa pagbabayolin, at isa pa, natuto pa sila natuto pa sila at nadi-disciple ko pa sila. Kaya ayun, sabi nga ni Pastor, kapag natuto na sila mag-disciple is, matuto na po silang mag-violin is, matutuwa yung magulang, makikita nila sa'yo na nakita nila yung anak nila na nagbago, at natuto pa sa pag-violin is, baka makasama pa sila sa church, o lahat sila na pamilya is makakasama sa church po. Kaya mahalaga talaga na may plano po tayo. Kaya sabi nga ni Pastor RG sa amin, araw-araw po talaga niya pinapaalala sa amin na gumawa talaga ng plano. Kasi kapag may plano ka is organize yung gagawin mo, hindi yung tsamba-tsamba lang. Kaya nagpapasalamat po ako kasi may pastor po tayo na binigay ng Panginoon. Kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. And ayun, maganda yun, no? Tingnan nyo, ano yung itinuturo? Nakikita natin yan. Ito yung tuturo natin sa kanila. Buti hindi natin sila tinuturuan manigarilyo diba? Or mag-computer or whatever Amen. Sa totoo lang. Kaya kung minsan, well, ako din, medyo nakakuan pag yung mga magulang parang hindi sila na, open sa, anong gusto nila? Yung matuto, yung mga bata sa magliwaliw, kung saan-saan, or matutong mag-violin. At the same time, matuto sa Word of God. Amen. Sa totoo lang is that ngayon ulit is, noon meron tayong estudyante dyan sa estudyante namin sa 11 to 13. Mga Baptist boys, hindi marunong magbasa. Ngayon na naman, last Sunday, na-discover namin, meron na naman 2. Okay? Na bago nating mga kasama, they don't know how to read. Kaya, kasi first na gagawin namin is that
babasa kami. Kasi alam ko yun, baka merong kwan dyan. Ngayon, sabi niya, sir, ginaganon niya. Daw ano magbasa? Di pa po, sir. Oh, hindi, ayan, pinatutor. Okay? Pinatutor natin na magbasa. Diba? Imagine kung, yan nga, alam sana ng mga parents nila, no? Ganun yung ginagawa natin sa mga kwan. Hindi naman natin sila tuturuan ng kalukuhan eh. Diba? And then, so, sabi ko, go ahead lang. Diba? Turo. Yung Bible is how you read. Ganun. Tutor talaga natin sila. Makikita ng mga kwan dyan, matuturuan yung mga yan. Alright. So, hindi lang kung ano-ano mga binabasa. Right? Natuturuan silang magbasa. At the same time, yung binabasa nila, Word of God. Diba? Oo. Hindi kung ano-anong mga stories ng, whatever na stories na mga meron dyan. Hindi. Stories in the Bible. See that? Paganda. Alright. So, thank you, Sister Sheila. And, ayan, next month matuto na siyang mag-violin. Okay. Sino ba yan nandyan? Wala na, sir. Si Sir Mark. Wala po yung mga boys. Sige. All right, so I hope that this morning we are blessed again with the Word of God, and very quick lang, basahin ko lang itong mga kasama natin dito sa Facebook. Of course, kasama natin si pataas na lang gagawin ko dito. Ma'am Tin, yan. Amen, Inday. Ikaw magtuturo ng violin kila Makmak. Ayun, okay. May plano na. Diba? Oo, plano na. Si Ma'am Vicky, of course, ang ating mahal na pastor. Good morning, sir. Ma'am Rolyn, Ma'am Heidi. Ayan, kay Sir John Harold Bigornia. Hello, sir. Good morning. And sabi ni Ma'am Tin, amen. Ma'am Cherry, hindi po talaga nakaka-confuse if based di po sa Bible principle. Ma'am Myra, Richard. Good morning, Richard. And si Sir Amado, ayan, si Ma'am Cherry Abalos, good morning. Ma'am Emilia, ayan, si Martyr Angelo, good morning. And Sir Sierto, good morning, sir. Musta po kayo dyan, sir? Ma'am Lina, ayan, and then yung mga interns, of course, magandang umaga sa inyong lahat. Ma'am Nelda Bore, Sir Salvador Bore, and Ma'am Rachel. Ayan, Ma'am Rachel, good morning po. Sir Gilbert, magandang umaga. Ayan, Ma'am Mercy, good morning po. Ayan. All right, and Ma'am Modesta Armas, good morning. Okay, so I hope again that we're blessed this morning. And see you saan tayo mamaya? Navy base. Okay, so diretso na Navy base. Okay, sige. Alright, tama ba? Tama? O baka mag-announce tayo. Yes po, may announcement po. Si Ma'am Sheila pala kagabi, sir. Ako okay. Kay Sir Mark. Hindi ko binasa. Total. Buti na lang andito si Sir Mark, sir. Amen. Hindi ko pa din na po nabasa. Oo nga eh. Okay, so ayan, good morning sa ating lahat. Alright, let's pray. Tayo manalangin, dakilan namin Diyos. Maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again sa aming mga narinig. And thank you for using us again to for your words, share your words this morning. And keep us safe sa lahat po ng mga magtatrabaho, sa lahat po ng mga mag-aaral as they go to work, go to school. Keep them safe, Almighty Father. We pray even sa revival ng Navy Base, O Lord, this evening. Please give wisdom sa gagamitin po ninyo. Again, we thank you so much, O Lord, and please forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so good morning sa inyong lahat, and see you. Thank you, sir. Bye-bye po.